And hello mga ka-JTech. So ito na yung ating Honda CB650R na pinalip natin yung handlebar. So pakita ko sa inyo at maraming nag-a-ask sa atin dyan. Ayan, na gano'n daw ba kataas yung itinaas, no? Ayan, from stock height ng handlebar. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya na-lift. Ayan, so ito yung zoom natin. Ayan, so yan yung adapter na binili natin sa online sa Lazada. So ito makikita nyo na to, yan, mula dito hanggang dyan. So yan yung binili natin. So dalawa. At ito yung stock height niya. Ito, dito siya dati nakapatong. Itong handlebar na to dito. Pero ngayon na-lift na siya. So ayan na siya. So kung mapapansin nyo dito, lumapit, no? Hindi lang niya itinaas, pinalapit pa niyang pa ganon. So dati kasi ito naka-flat siyang ganon eh. So kung mapapansin niyo, gumanon siya. Ayan, parang pinront niya dito yung handlebar. So yun yung naging upgrade niya, no, sa ating handlebar. So ito pakita ko sa inyo. Sakay tayo dito at makikita niyo yung height na tinaas niya. Okay. So, yan yung height niya ngayon. So, pansinin nyo kung ano yung itsura ko. Kung pang-adventure na ba. No? So, pag nagra-ride tayo, yan, ganyan. So, straight na yung upper body ko, no? Hindi na talaga ako nakasubsob na ganyan. So, pansinin nyo, yun before, and dito yung ano natin, yung handlebar. Ganyan yung position natin. Pero ngayon, tumaas siya. Okay? So, okay, so, di ba? Parang adventure na yung feel nitong nung na-lift yung handlebar. So, before kasi, ito yung itsura ko. Yan, ganyan. So, nandito yung handlebar. So, medyo naka-lean forward ako. Pero now, kita nyo yung tinaas. Okay? So, ganun na siya. So, straight na. Oh. Straight na, wala nang, kung meron kang back ride, mas maganda ito kung meron kang back ride. Kasi si back ride, straight din siya. So pagka naka-lean ka kasi forward na ganon, so medyo si back ride naka-lean forward din siya. Yan, so pareho na kaming straight. So good for long distance ride. No? Kung pupunta kayo ng mga malayuan. Yan, alam ko kasi yung mga MT-09, yung mga, hindi ko alam tong say 900, no? Kung ganito na yung ano niya, feel niya. Pero si CV kasi, ang stock talaga kasi ni CV, talagang naka-lean forward siya kasi, ano siya eh, although naked siya, pero sporty siya. Naked sporty. Yun yung parang category niya. So, kaya medyo nakaganon. So, kaya, ang maganda kasi sa CV, pwede mo siyang i-upgrade. So, marami siyang pwede kang gawin. Pwede mong i-lift yung handlebar. Pwede mong i-extend tong footrest. Ayan, no? So, na-extend siya. Lahat, kalimitan available sa mga online store. So, yun yung maganda dito. Kaya ito yung binili natin. At na-upgrade siya. Marami siyang mga accessories and parts sa online. Okay? Ayan. Pinakabit natin siya doon sa EA Ninja Shop dyan sa may Cavite, no? Sa may Daang Hari. Ayan. Kasi dahil actually pwede nyo naman kayo yung magkabit nito, kaso ang mga normally na comment na nababasa ko, nalo-lost thread yung yung tornilyo, yung bolt. Kasi nga dahil sa pagka sobrang higpit, ayan, yun yung nagiging cause ng nalo-lost thread. So, yun yung problema. Kaya kung meron kayong meron kayong torque wrench, so pwedeng kayo yung magkabit. Yun yung maganda na kung meron kayo nun. Pero kung wala naman kayo nun, ayan, pakabit nyo na lang. Kasi dapat talaga naka-torque yung bolt nito para hindi siya ma-lost thread. Kasi yung torque yun yung nagdi-dictate kung ano yung dapat na sikip at luwag lang nung bolt. Kasi pag sobrang sikip, so pwedeng pag medyo nag-crash itong itong motor nyo, tumama ito.
So may tendency mabiyak itong mga ganito nyo. Yan. So kasi sobrang ang higpit siya. So pag maluwag naman, ang tendency naman nun, delikado naman. Baka mag-roll itong handlebar nyo. So pag nag-roll yan, so alam nyo na mangyayari. So kaya kailangan talagang i-torque nyo. Yan. Kung meron naman kayo nun, pwedeng kayo magkabit nito. Madali lang naman. Pero kung wala, ayan, paggawa nyo na lang sa mga merong mga tools. No? Kaysa bumili kayo, so mahal din yun eh. Pero kung lagi nyo naman gagamitin, so pwede rin. Ayan. Ito, ayan, binili natin sa online. Ayan, yung unboxing, no? Yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Ang price nito is 1,125. No? O 225, parang something 1,300, more or less, no? Yung bili ko niyan. So mura-mura lang. Na-upgrade ito, na-lift nyo na yung handlebar nyo. Iba kasi, bumibili talaga ng buong handlebar. So ito lang yung binili nyo, parang adapter lang siya. Kinabit lang na ganyan. Ayan. Siguro ang mga height nito, no? Kung mapapansin nyo, siguro kayo naman ang makakita. Tara, sukatin natin para exact yung size na mapakita ko sa inyo. Kung gaano yung nilip niya. So, ito. Ayan. So, I think 1.5, no? Parang kulang pa nga sa 1.5 eh. Pero 1.5 inch yung nilip niya. Pero hindi naman kasi doon yung susukatin nyo. Hindi naman siya yung dahil lang doon sa pag-lift niya, pero yung pag-forward din niya. Gaya ng sabi ko sa inyo, ayan, na-forward siya pa ganun. No? Na-forward siya pa ganun. So, plus yung paa, taas, plus yung pa ganun. So, yun. So, yan. Mapapansin nyo, lifted na siya. Ayan, no, taas na. Diba? Take a closer look. Ayan. So, before kasi, nandito lang yan. Nandito yung banda. Parang adventure na. Diba? Parang adventure na datingan. So, masarap na itong i-ride. Hindi ko pa na i-ride ng malayo kasi nga gawa ng, ayan na naman, yung ating panahon ngayon at maulan. Ayan. Ang kulang ko na lang dito na gusto kong gawin is, dito lang sa handlebar. Ito gusto kong tanggalin na. May nakita kasi ako sa online din, yung, kasi hanggat maaari ayokong palitan ito kasi dahil gusto kong malaki. Kasi meron ako mga nakikitang mga bar and side mirror na maliit lang eh. Bilog. So parang hindi siya nakakatulong, parang design lang siya. At ang problema kasi doon sa mga maliliit na bar and side mirror, hinuhuli siya ng LTO, no? Pagka nagkaroon ng operation at na-tsempohan ka. So isa 'yon sa puntos na pwede nilang ikaso. Pagka yung bar and side mirror mo or side mirror mo is maliit kasi meron tong standard na sukat eh. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung hanggat maaari, dapat at least kasing laki talaga ng stock o medyo maliit lang ng konti dyan. Ayan. Kasi very helpful yan. Ang dami yung nakikita aksidente, no? Na mga biglang lumiliko kayo na meron pala mga paparating na hindi natin nakikita. So kaya important talaga yung side mirror. Tumitingin tayo. So kaya kung magpapalit man tayo ng bar end, at least malaki pa rin. So para maganda yung visual, hindi siya limited, hindi limited yung view. Ayan. So para kasing papansin ko, may mga nakikita kasi ako na ang ganda nung naka-bar end. Kamukha yung nakita natin doon sa ating laging kasama na naka-say 900. Flashback. Oh, naka-bar end na rin, oh. Daming Parang di ganyan yung natin, yung unang kita natin eh. End of flashback. Yan, shoutout Kaloy, siya yung naka-bar and side mirror na sinasabi ko na naka-say 900. Okay, so other than dito sa pag-lift, no, siguro discuss natin kung ano ba yung mga cons nito, no? Ano ba yung hindi ba nabatak itong mga cable? Baka nabatak, no? Tapos ito nga nagkaroon siya dito ng ng butas din dito. Hindi ko alam kung gusto ko sana din tapalan ito kasi pagka umuulan, pwedeng mag-stuck doon yung tubig.
At hindi ko alam kung yung bolt na yon ay stainless. So kung hindi siya stainless, pwede siyang mag-rust, kalawangin, no? Kaya iniisip ko kung takpan din to, yan yung isang cons nito. Nagkaroon siya ng opening dito. Unlike before kasi na yan, close talaga. Hanapan natin ng paraan kung paano matatakpan yan pagka umuulan. At doon naman sa mga wiring naman niya, hindi naman siya, may play pa rin naman. Ayan. Ito, talagang matigas talaga to eh. Hindi siya talaga nagmo-move. Pero sinubukan na namin yan, naiganon. So okay naman, hindi siya nababatak. Flashback. Hindi naman nababatak na. Hindi naman po. May play pa naman. Play naman. End of flashback. Ayan. So both pati dito, hindi naman nababatak. Ayan. Tapos ito, kasi ito nakababato dati, nakababang ganyan dyan. Yan. Pinataas ko. Kasi medyo yung grip mo dito, medyo nakababang ganun eh. So kaya ito, yan, pinataas natin. Yan. Ang problema nga lang, medyo natakpan si ito itong adjustan dito. Pero ito naman, hindi naman ito madalas ginagalaw. So, pwede mo naman din adjust dito. Yan, na-adjust ko naman to dito. Yan, dyan. So, hindi naman siya sa akin issue yung pagkakataas niya. So, dito naman, wala namang adjustan dito eh. So, okay lang. Yan. So, hindi siya nabatak. Walang ginalaw dito. Hindi to in-extend itong mga cable na to. So, inangat lang talaga. Pero design naman to na may allowance talaga na pag tinaas, may allowance pa rin siya. So, may play pa rin siya. So, maski galaw-galawin ko yan, hindi ko napakita sa inyo kasi hawak ko yung camera, no? Maski galaw-galawin natin, hindi siya nababatak. So, walang issue. Kasi problema yon pag nababatak, hindi natin pwedeng ipagawa na ganito. Ayan. Okay? Para makita nyo dito sa front, ayan, no? Ayan yung tinaas niya. So, parang adventure na yung datingan, di ba? Ang taas. Okay. Sa mga naghahanap sa Ninja ko, yun yung Ninja natin. Yung Ninja CX-6R. Ayan. So, minsan sinasalita natin ang gamit pagka solo ride ako at naaya tayo na solo ride or mga ride natin is mga naka-Ninja. So, ginagamit natin si Ninja CX-6R. Pero pagka meron tayong back ride at medyo gusto mo relax ang biyahe, so, itong si Honda CB yung ginagamit natin. Okay, so kung papakabit kayo nito, pwede nyo itong pakabit diyan sa EA Ninja Shop dito sa Medang Hari, Imus, Cavite. Okay, so, or pwede kayo doon sa Yuki Moto. Ayan, talaga expert yan sa mga Honda CV. At available na rin sa kanila yung, itong pang-extend. Alam ko, meron na rin sa kanila. Pero better na tumawag kayo sa kanila muna bago kayo pumunta. Pero dito sa EA Ninja Shop, service lang yung pwede nilang ma-provide sa inyo. So, huwag kayong pupunta doon na wala kayong dala nito. Kaya kailangan meron muna kayong i-order nito sa online. Lalagay ko yung sa description yung link. Ayan, i-order nyo muna sa online. So, pag dumating na, saka kayo pumunta doon sa shop na yon at ipakabit nyo. Dahil service lang yung pwede nilang ma-provide at wala silang mga ganyang parts. Pero alam ko doon sa Yuki Moto, kasi since more on CB650R yung mga expertise nila doon, so available sa kanila yung mga yan. Ito, itong mga parts na yan. Pati mga quick shifter, available. Alam ko, even yung mga cross guard, available sa kanila. Pero yun nga lang, hindi tayo doon pumunta kasi nga malayo sa area natin. Mas malapit pa rin yung sa EA Ninja Shop. Okay, yun yung ating mga vlog. So sa mga nagtatanong, yan yung ginawa nating upgrade at yung ilang inch yung na-extend yan sa ating CV650R at ano yung posture niya, kung talaga bang upright na siya or nakalin pa rin. Ayan, pang-adventure na ang datingan. Okay? Again, thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye-bye. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't
never slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people.